Libo-libo ang nanawagan ng impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Noong Disyembre 2024, ilang impeachment complaints ang isinampa laban sa kanya, kabilang ang mga alegasyon ng maling paggamit ng pondo, banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at pagkakasangkot sa extrajudicial killings. Noong Pebrero 5, 2025, bumoto ang mababang kapulungan ng Pilipinas upang i-impeach si Duterte, na may 215 mambabatas na sumuporta sa hakbang na ito. Bilang tugon, naghain si Duterte ng petisyon sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang impeachment at pigilan ang nalalapit na paglilitis sa Senado. Noong taong 2023, ang impeachment proposal laban kay Vice President Sara Duterte ay naging pangunahing tema ng usapan, hindi lamang sa mga tradisyonal na balita kundi pati na rin sa social media sa buong Pilipinas. Ang isyung ito ay umani ng malawak na atensyon at nagpasimula ng masiglang debate sa nakararami, kasama ang mga tagapagtaguyod ng iba't ibang pananaw. Sa mga plataporma ng social media, nagpalitan ng opinyon ang mga tao na tila nagbigay liwanag at nagpatampok sa mga argumento na pabor at laban sa kanya. Ang mga taong nagpanawagan para sa impeachment ay nagbigay ng iba't ibang dahilan at argumento na tinatalakay ang mga usaping may kinalaman sa kanyang mga pahayag, liderato, at mga hakbang na itinuring nilang kontrobersyal. Alinsunod dito, ang mga alegasyong ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng masusing pagsusuri at talakayan upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan at sa mga taong nanunungkulan dito. Ang mga kumukontra kay Vice President Duterte ay kadalasang nagmumula sa oposisyon at iba't ibang grupo ng mamamayan na masigasig na nagsusulong ng transparency at accountability sa pamahalaan. Sinasabi nila na ang mga alegasyon na ipinupukol sa kanya ay hindi lamang dapat isawalang bahala, kundi dapat din suriin ng mabuti at pagtuunan ng pansin. Naniniwala ang mga ito na ang mga aspeto ng kanyang liderato, na naging dahilan ng sama ng loob sa ilan, ay dapat imbestigahan upang matiyak ang integridad at tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Ang kanilang mga pananaw ay nagbibigay diin sa makatarungang pagsusuri at pagsubok upang maimbestigahan ang mga naghuhumiyaw na isyu sa politika at pamumuno, kasama na ang mga bintang na maaaring lumabag sa saligang batas ng bansa o makasira sa reputasyon ng kanyang mataas na posisyon sa gobyerno. Sa kabilang banda, may mga taga-suporta si Vice President Duterte na masigasig na nagtanggol sa kanyang kakayahan bilang Vice President at sa mga hakbang na itinuturing nilang makabayan at nakapangako sa mga tao. Ang kanilang argumento ay nakatuon sa ideya na ang impeachment proceedings ay ilang bahagi lamang ng mas malawak na politikal na laban at maaaring ginagamit na taktika ng mga kritiko at kalaban na hindi sang-ayon sa kanyang mga hakbang at polisiya. Naniniwala sila na ang mga hindi pagkakasunduan sa mga desisyon at patakaran ni Duterte ay maaaring nagiging dahilan ng mga pinalaking isyu at balita na naghatid ng panawagan sa impeachment. Sa kanilang pananaw, ang mga batang aktivista at politikal na grupong bumubuo ng oposisyon ay nagsisilbing mga hinimok ng mas malalim na agenda na kasangkot ang kanilang sariling mga aninong layunin. Mahalaga sa ganitong mga kaso ang proseso ng impeachment na dumaan sa tamang mga hakbang at naaayon sa mga batas na nakasaad sa ilalim ng Konstitusyon ng Pilipinas. Kung ang mga alegasyon na ibinato laban kay Vice President Duterte ay sapat upang suportahan ang isang impeachment, ito ay kinakailangang isumite sa mga mambabatas para sa wastong pagsusuri at pagkilos. Ang mga hakbang na ito ay nakatuon upang matiyak na ang bawat proseso ay sumusunod sa mga legal na alituntunin at may katarungan. Ang anumang hindi tamang paghawak o pagsasalungat sa proseso ay maaari ring magdulot ng negatibong epekto hindi lamang sa reputasyon ng Vice Presidente, kundi pati na rin sa integridad ng mga institusyon ng pamahalaan. Para sa mga pinakahuling balita at impormasyon ukol sa isyung ito, maaaring tumingin sa mga reputable na news sources, mga opisyal na pahayag mula sa mga kinaukulan, at mga panel discussion mula sa mga eksperto sa larangan ng batas at politika. Ang pagkakaroon ng tama at mapanlikhang impormasyon sa mga ganitong pangyayari ay mahalaga upang makabuo ng wastong opinyon at pananaw ang mga mamamayan sa mga usaping pambansa. Sa huli, ang mas malalim na pagsusuri sa mga isyu ng pamahalaan at transparency ay nangangailangan ng pakikilahok ng bawat isa upang ang mga hinaharap na desisyon at hakbangin ay maging nakabubuti at makatarungan para sa lahat.
Baka naman po pwedeng palike at paki-subscribe na din po para lagi kayong updated kung gusto nyo ng mga ganitong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood, Hane.